Hello po, magandang hapon po sa lahat. Hindi ko po maiwasang hindi magbigay ng opinyon, reaksyon sa nangyayari po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung aking reaksyon lamang at sarili ko pong opinyon, sarili kong pananaw. Alam niyo po, nakakatakot po ito dahil alam niyo po magbe-birthday ang dating Pangulo sa March 28 ayon kay Senator Bongo. At alam po din natin lahat na siya ay may karamdaman na. Ang nakakatakot po nito, di po ba ang namamatay ay dumarating po ito tuwing malapit na ang birthday o katatapos lang ng birthday, diyan po dumarating yung pagpanaw ng isang tao. Yun po ang aking naobserbahan. At yun po ang kinatatakot ako dito sa ating dating Pangulo. Sa nangyari sa kanya, na siya naman ay kita naman natin siya may sakit na. Kung lumakad ngayon ugod-ugod na, ay baka hindi na nito kayanin. Nandoon siya sa ibang lugar. Walang masyadong suporta ng hindi naman alam niya kung ano na nangyayari. Ay baka pwede maging dahilan pa ng kanyang pagpanaw. Nakakalungkot po. Nalulungkot po ako. Para sabihin ko po ang totoo, ang dating pong Pangulong Duterte, nung ang aking pong anak ay pinatay kasama ng aking apo, malala po yung krimen. Si Pangulong Duterte po, ang pumatay po sa kanila ay isang adik. Ako po ay natulungan ng dating Pangulong Duterte. Kaya po nalulungkot ako sa nangyayari. Marami po kasi itong mga kasabihan na lumilitaw sa pangyayaring ito. Kasi kung ito pong may kasabihan ho tayo na kahit anong ganda ng iyong gawin, tulong sa iyong kapwa. Kahit napakarami ng iyong naitulong sa iyong kapwa, minsan ka lang gumawa ng kasalanan, nawawala na yung mga ginawa mong kabutihan at ang tumatatak na sa kanilang isip ay ang ginawa mong kasalanan. Yun po ang isang nakikita na po natin dito sa pangyayaring ito. Kasi alam po naman natin na walang presidenteng nagpalibing sa ating dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani kung hindi siya lamang. At atin pong, wala pa akong kinakampihan, ang ating pong dating unang ginang, Imelda Marcos, ito po yung nasintensyahan sa ilalim ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasintensyahan po ito ang ating unang ginang, Imelda Marcos dati. Pero hindi po siya ipinakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang katuwiran niya, matanda na daw po kasi, may edad na, hindi na dapat ikulong. Inabsulto niya po ito kahit po ito inabsulto na. Alam niyo po, kung sakasakali man na napuno ng ating Pangulong Marcos, siguro dahil nga nakakapagsalita itong si dating Rodrigo Duterte ng masakit na salita laban sa ating Pangulo ngayon, alam mo, hindi po, sa akin yung sariling pananaw, hindi po ito bukal sa kanyang kalooban. Ito po yung dahil lamang sa pagkampi niya sa kanyang anak. Alam niyo po ito si Sara Duterte, ito po yung paboritong anak ng dating Pangulo eh. Mahal na ito, spoiled brat po ito sa dating Pangulo. Kaya po siguro nakakapagsalita siya dahil nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang anak na si Sara na tad-tad, bugbog sa mga balita, mga impeachment. Siguro naaawa, nakampi siya. Kaya sa kanyang pagkampi, nakakapagsalita siya ng laban sa ating Pangulo ngayon. Yun po ang aking sariling pananaw. Pero nang ito po'y umalis, nang hindi naman po nakandidato pa itong si Sara Duterte, nang ito po'y bumaba sa kanyang pwesto, ang ganda po ng kanilang transition ng Pangulo natin ngayon. Ang ganda po, at ang hindi ko malilimutan ang salita niya, matanda na siya,
magpapahinga na siya. Ngayon, na-involve lang po ito ng na-involve. Ito nga dahil nga nagkakaproblema yung kanyang anak na mahal, kumakampi siya. Kaya siguro nakakapagsalita ito ng hindi maganda laban sa ating administrasyon ngayon. Hindi maganda sa ating Pangulo ngayon. Alam mo, sana naunawaan na lang siya. Sana naisip ng Pangulong Marcos na yung kabutihang nagawa sa kanya ng Pangulo. Kahit sinong naupo na Pangulo, tumatanggi na ipalibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ito po'y ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sana naman po yun po'y malaking bagay. Kasi kung iisipin nyo nga po, Diyos ko po, si Manny Pacquiao nga, kung ipagsasabihan na talagang ipakukulong na yung nun lumaban matasakit na salita ang mga ginawa, bang nangyayari ngayon, di ba sumasabi sa kanila? Sana naman po kaunting pangunawa na sana. At kung ito naman po si Sara Duterte, ito po'y kasabihan na ang isang anak na hindi marunong makinig sa magulang, ay ganito na po ang nangyayari. Kasi kung itong si Sara Duterte nakinig sa kanyang ama, na wag na siyang kumandidato, hindi po mangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Ay hindi po kasi siya nakinig O ngayon, sa kanyang pagpunta sa paglaot sa politika, o anong nangyari? Nagkaproblema siya, natural, ito namang si ama nasasaktan, nakampi. Yun po ang aking sariling pananaw dito. Kaya, kung ito yung si Sara Duterte ay nakinig sa kanyang ama na wag siyang kumandidato dahil ayaw po ng Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato itong si Sara. Sabi nga po niya, hindi ito pambabae. Ang kaso, matigas din ang ulo, sinuway, yan ang nangyari. Na sila na malaot na, nakalabas na, hindi nagka-problema sila. Ang akin lamang ay sana huwag naman kung nakapagsalita man ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikinasama ng loob ng ating Pangulong Marcos, sana nagkaroon ng kaunting pangunawa. Sana hindi nangyari yung nangyari. At alam niyo po, para sabihin ko sa inyo ang totoo, mahal po ng Diyos ang makasalanan. Kung ito si Pangulong Rodrigo Duterte ay magsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan, kung totoo man na meron nga siyang nagawang kasalanan, magsisi lang po ito ng ganap sa kanyang puso, ng buong buo sa kanyang kalooban. Magsisi lang po ito, humingi ng tawad sa ating Panginoon, patatawarin po ito. Patatawarin po ito. Yan po ang masasabi ko. Kaya, sa pangyayari pong ito, talaga pong, ako po yung nalulungkot kasi minsan po akong natulungan ng dating Pangulong Duterte. Nung pong ako'y nagkaroon ng trahedya sa aking anak na napatay at ang aking apo ay napatay din. Tinulungan po ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At saka po, marami pong natutulungan yan. Alam niyo po, sabi nila, ganun ang ugali. Pero lumapit ka po sa kanya, humingi ka ng tulong, nagbibigay po ng tulong. Isipin niyo na lang po, nung pong pandemic, wala po akong nakita ang presidente na nakapagbigay sa lahat ng tao ng pera. Pero dito po, may nakapagbigay, tumanggap ang mga tao ng 12,000 kung hindi ako nagkakamali. 12,000 pa. Pinakamalaki na po yun. Yun nga po ang ating mga tupad-tupad ngayon, hanggang 5,000 lang Pero nung pong pandemic, ang mga tao po ay nakatanggap ng 12,000. Yun lang po. Sana po, wala po akong masasabi kung hindi ipanalangin ko na lang po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana naman po, walang mangyaring masama sa kanya. Kasi, kitang-kita naman po natin matanda na siya. Kita naman po natin may sakit siya. Magbe-birthday po siya ng 28 ngayong Marso. Nakakatakot po. Baka po hindi na natin siya makita. And then, baka po malaman na lang natin, patay na siya. Nakakalungkot po. Nalulungkot po ako
habang nanonood po ako ng balita, naiiyak po ako at saka nakita ko po na very unfair ang pagkaka-aresto sa kanya. Halos hindi payagan yung kanyang asawa si Hanilet, hindi payagan na lumapit sa kanya. At ako'y puring-puri ko po si Senator Bongo. Kasi po, kanya ako nasabing, sa lahat po ng kanilang mga kaibigan, ito po si Senator Bongo ang talagang kitang-kita pong hindi mapakali at kitang-kita sa kanyang mga mukha ang kanyang pagkalungkot. Ayun po ang nakaka-touch. Alam niyo po ba, sabihin ko po sa inyo, tayo pong Pilipino ay may kaugalian na lalo na po sa paraan ng pagboto, ang mga Pilipino po ay itinataguyod yung mga underdog. Alam niyo po ba yun? Kasi sample lang ko po kayo, ito pong ganito ito pong nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naalala ko po yung nangyari kay Ninoy Aquino na pinatay sa tarmac. Ang kaibahan lang po, si Ninoy pinatay. Ito naman po si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nga pinatay pero parang ganun na rin kasi talaga naman po wala naman pong choice siya, wala siyang kamag-anak doon kahit isa, kahit lumaban siya hindi siya maaari, talagang bibit-bitin siya akit ng eroplano. Wala po, kahit pa yung matagas niyang paninindigan na hindi siya sasama, mapatay na siya, wala po dahil ni asawa, ni kaibigan, kahit senador, hindi po siya payagan na makalapit sa kanya. Wala ni isan man sa kanyang mga kaibigan ang makalapit sa kanya, kahit attorney. Ay talaga pong, ayun lang ang kaibahan. Pero yung pa naalala ko. Pero isipin niyo po, dahil po ang mga tao ay sumimpat siya sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano pong ginawa ng mga tao? Ibinoto si Cory Aquino. Yung lumabas, naging Pangulo ang Cory Aquino. Hindi lang yun, pati anak niya si Noynoy Aquino. Ganun po kasi ang ugali ng mga Pilipino na maawain ang kanilang ibinoboto pag ganyan ay ibinoboto nila ay yung mga underdog. Ay sa nangyari pong itong pag-aresto sa ating dating Pangulo na parang hindi talaga maganda, ay parang lumabas yung underdog. Ay baka po, ako po, hindi ko po gusto si Sara, sa totoo lang. Ay kahit po mag-election, hindi ko po siya gusto. Kasi para po sa akin, wala siya sa kalingkingan ng galing ng kanyang ama. Kaya po, hindi ko siya gusto. Pero, sa nangyaring ito, alam niyo tayo Pilipino ay baka po lalo pa kung sakasakaling kumandidato itong si Sara, baka pa makalabas pa nga ito. Kasi nga po ang dating underdog sila. Ay anong Pilipino mawain. Isipin niyo po, sample lang ko ngayon ng pangalawa. Ang nangyari po kay Fernando Po Jr., nang ito po ay mamatay, ano po ang ginawa ng tao? Ibinoto si Grace Po. Number 1. Iniaangat ng tao yung nakikita nilang underdog. Ay itong pong nangyari kay dating Pangulong Duterte, baka po ito kung sakali mang ma-impeach nga si Sara, ay baka po pag ikumandidato itong si Bongo, ay baka po ito makalabas pang presidente. Kasi nga po ay kitang-kita naman ang pag-aalala nito at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kung sakasakali man na ma-impeach si Sara at ito ang gawing kandidato, ay malaki po ang posibilidad na maging Pangulo pa ito. Yun lang po ang aking sinasabi ko lang na sarili kong pananaw. Talaga pong itong pangyayaring ito nasa kasaysayan na naman. Bagong kasaysayan na naman. Hanggang dito na lamang po. Sana po maunawaan niyo ako. Wala po akong kinakampihan. Sarili ko po itong pananaw. Salamat po.